Ang nakakatakot na alamat ng isang babaeng multo na dumukot ng mga bata at binubuka ang kanilang mga bibig gamit ang higanteng gunting. Naganap ang kwento sa Japan nang ang isang buong bayan ay niyanig ng nakakatakot na alamat ng isang multo na kilala bilang si Kuchisaki Anna. Ang nakakatakot na kwento ay mabilis na naging usap-usapan sa bayan, lalo na sa mga bata. Ayon sa alamat, si Kuchisaki Anna ay lumilitaw bilang isang babaeng nakasuot ng puting maskara upang itago ang nakapangangilabot na hiwa sa kanyang bibig, kasama ang isang kulay kremang Amerikana na katad. Sa tuwing makakasalubong niya ang isang tao, nagtatanong siya ng isang tanong, "Maganda ba ako?" Pagkatapos ay tinatanggal niya ang kanyang maskara upang ipakita ang kanyang bibig, na pinupunit ng husto mula sa isang tainga hanggang sa kabila. May tsismis na dumukot siya ng mga bata, kinakaladkad sila pabalik sa kanyang pinagtataguan, at hinihiwa ang kanilang mga bibig gamit ang gunting na lagi niyang dala. Naniniwala rin ang mga tao na lumilitaw siya sa isang lokal na parke araw-araw, eksaktong alas 5 ng hapon. Sa pag-asang malaman kung totoo ang alamat, 3 batang lalaki ang nagtago sa malapit at nagbantay sa parke. Samantala, sa ibang lugar sa bayan, isang batang babae na nagngangalang Mika ang namumuhay ng malungkot. Araw-araw, siya ang nagiging tampulan ng galit ng kanyang ina, na patuloy pa ring nagkikimkim ng sama ng loob sa kanyang asawa dahil sa pag-iwan sa pamilya at pag-iwan sa kanila na nakalubog sa utang. Dahil sa patuloy na pang-aabuso, nagkasugat ang bibig ni Mika at nababalot ng masasakit na marka ang kanyang katawan. Sa lokal na paaralan, napansin ng isang guro na nagngangalang Yamashita ang 3 sa kanyang mga estudyante na nag-uusap pa rin pagkatapos ng klase at sinabihan silang umuwi bago gumabi. Maya-maya, umakyat siya sa bubungan ng paaralan upang tamasahin ang paglubog ng araw. Sa ibang bahagi ng isa sa mga silid-aralan, isa pang guro na nagngangalang Matsuzaki ang nabalisa matapos mapansin ang isang drawing ni Kuchisaki Anna sa pisara na naiwan ng kanyang mga estudyante. Nang malapit na niya itong burahin, isang malakas na lindol ang biglang yumanig sa bayan, na nagpatarante sa lahat. Sa mismong sandaling iyon, nakarinig si Matsuzaki ng mga nakakatakot na bulong na nagpatigil sa kanya sa takot. Samantala, sa loob ng isang abandonadong bahay na ilang taon nang walang tao, isang selyadong aparador ang biglang bumukas ng kusa. Mula sa loob nito, sa wakas ay lumitaw ang tunay na Kuchisaki Anna. Matapos hamupa ang lindol, naghihintay pa rin ang 3 batang lalaki sa parke. Nagsimula silang magduda sa alamat dahil lampas alas 5 na at wala pa ring senyales ng multo. Ngunit nang sandaling bumaba ang kanilang bantay, biglang lumitaw si Kuchisaki Anna sa kanilang likuran at dinukot ang isa sa mga batang lalaki. Kinabukasan, matapos mawala ang isa sa mga batang lalaki ay nagdulot ng pagkabigla sa buong bayan, tinipon ng paaralan ang lahat ng mga estudyante nito sa auditorium. Habang nagtitipon ang lahat, makikita si Mika na nakasuot ng puting maskara upang takpan ang mga pasa sa paligid ng kanyang bibig. Sa halip na makatanggap ng simpatiya, siya ay naging target ng ilang mga batang babae na pangungutya na tinatawag siyang Kuchisaki Anna. Di nagtagal pagkatapos, inanunsyo ng punong guro ang isang bagong hanay ng mga patakaran sa kaligtasan. Mula sa araw na iyon, ang mga klase ay matatapos ng mas maaga kaysa sa karaniwan at ang lahat ng mga mag-aaral ay dapat umuwi ng grupo-grupo habang sinasamahan ng kanilang mga magulang o isang guro. Ipinagbabawal din sa mga bata ang paglabas ng bahay nang walang pahintulot ng kanilang mga magulang o pakikipag-usap sa mga estranghero. Naniniwala ang paaralan na sinasamantala ng isang kidnapper ang alamat ni Kuchisaki Anna upang akitin ang mga batang walang kamalay-malay. Pagbalik sa silid-aralan, muling binubuli si Mika ng parehong grupo ng mga batang babae, na patuloy na kinukutya siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng Kuchisaki Anna. Ilang sandali pa, lumapit ang matalik niyang kaibigang si Natsuki para ipagtanggol siya, ngunit biglang hinayla ng isa sa mga bully ang maskara ni Mika, kaya't nalantad ang masasakit na pasa sa paligid ng kanyang bibig para makita ng lahat. Pagkatapos ng klase, hinati ang lahat ng mga estudyante sa mga grupo at inihatid pauwi ng kanilang mga guro at magulang. Habang mainit na sinalubong si Natsuki ng kanyang 2 magulang, tahimik na pinanood na lang ni Mika, tahimik na hinihiling na sana ay magkaroon siya ng ganitong pamilya. Hindi nagtagal, lahat ng estudyante ay sinundo na maliban kay Mika. Nagsimulang magtaka si Yamashita kung bakit walang sundo sa kanya, ngunit ilang sandali pa, dumating na rin ang ina ni Mika na si Sasaki. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging huli dahil abala siya sa trabaho at niyaya si Mika na umuwi kasama niya.
Gayunpaman, tumanggi si Mika at iginiit na umuwi na lang ng mag-isa. Nang maramdaman ni Yamashita na may mali sa kanilang dalawa, inalok niya si Mika na iuwi ito. Nang marinig ang mga salitang iyon, halos hindi mapigilan ni Sasaki ang kanyang galit. Maya-maya pa, marahang tinanong ni Yamashita si Mika kung ano ang nangyayari. Dahan-daang tinanggal ni Mika ang kanyang maskara, na nagpapakita ng mga pasa sa paligid ng kanyang bibig kasama ang hindi mabilang na mga pasa na halos bumabalot sa kanyang buong katawan. Nang makita ang mga nakapangangilabot na pinsala, napagtanto ni Yamashita na inabuso pala si Mika ng kanyang sariling ina. Lumuluhat inamin ni Mika na pakiramdam niya'y hindi na siya mahal ng kanyang ina. Ngunit bilang isang ina mismo, agad na pinagalitan ni Yamashita si Mika at sinabihan itong huwag na huwag magsalita ng ganoon. Sa kanyang paningin, walang tinatawag na ina na hindi mahal ang sarili niyang anak. Dahil sa pakiramdam na lubos na hindi pagkakaunawaan ng nag-iisang taong inaasahan niyang maniniwala sa kanya, biglang tumakbo palayo si Mika. Mabilis siyang hinabol ni Yamashita, ngunit biglang natigil ang kanyang mga hakbang nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang tunay na Kuchisaki na si Ana. Dahil sa takot, walang nagawa si Yamashita kundi panoorin ang pagdukot at pagkawala ng nakakatakot na nilalang kay Mika, na nag-iwan kay Yamashita na hindi makagalaw kahit isang kalamnan. Hindi nagtagal pagkatapos ng insidente, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at agad na sinimulan ang kanilang investigasyon. Tinanong nila si Yamashita tungkol sa lahat ng nangyari. Ipinaliwanag ni Yamashita na si Mika ay dinukot mismo ni Kuchisaki Ana. Gayunpaman, tuluyang binaliwala ng mga opisyal ang kanyang testimonya, sa paniniwalang si Kuchisaki Ana ay isa lamang alamat sa lungsod na hindi naman talaga umiiral. Maya-maya, dumating si Sasaki sa pinangyarihan na umiiyak matapos malaman na nawala ang kanyang anak na babae. Nang makita ang pagluluksa ng ina ni Mika, si Yamashita ay labis na nalungkot, sa paniniwalang nabigo siyang protektahan ang kanyang sariling estudyante. Pagka-uwi, binalot ng guilt si Yamashita sa pagkawala ni Mika. Naalala niya ang sarili niyang anak dahil sa pangyayari, kaya naglakas loob siyang tawagan ang dating asawa, umaasang makakausap niya ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng dating asawa na hindi pa rin handang kausapin siya ng kanilang anak. Nabunyag noon na bago ang kanilang diborsyo, madalas ilabas ni Yamashita ang kanyang mga hinanakit sa kanyang anak na babae at tretuhin ito ng malupit. Bagamat tunay niyang mahal ang kanyang anak, napagtanto niyang huli na ang kanyang mga panghihinayang. Ang mga emosyonal na peklat na iniwan niya ay napakalalim kaya't ayaw pa rin siyang makita o makausap ng kanyang anak. Kalaunan ay nakatulog si Yamashita, ngunit ginulo lamang ng isang bangungot kung saan dinukot ni Kuchisaki Ana ang kanyang anak na babae. Kinabukasan, nakita si Sasaki na may kasamang pulis. Hinikayat siya ng isa sa mga opisyal na magpahinga, ngunit tumanggi siyang matulog at sa halip ay napaiyak, dahil sa labis na pagkakasala. Naniniwala siyang hindi sana nangyari ang lahat ng ito kung mas pinakitunguhan niya si Mika ng may pagmamahal at kabaitan. Samantala, ang pagkawala ni Mika at ng batang lalaki ay nagdulot ng kaguluhan sa buong bayan, na mabilis na naging balita sa buong bansa. Nagpadala ng mga pulis sa buong lungsod upang hanapin ang mga nawawalang bata, habang inilabas sa publiko ang paglalarawan ng sospek sa pag-asang matagpuan ang dalawang biktima sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, isang batang babae na nagngangalang Ray at ang kanyang nakababatang kapatid ang nanonood ng balita sa telebisyon. Nang mapansin nila ang kanilang ina na nakasuot ng face mask, pabiro nila itong tinawag na Kuchisaki Ana. Ipinaliwanag ng kanilang ina na suot lamang niya ang maskara dahil mayroon siyang matinding ubo at ayaw niyang ipasa ito sa kanyang mga anak. Pagkatapos noon, umalis siya ng bahay para bumili ng gamot. Samantala, si Natsuki naman ang tumulong sa paghahanap kay Mika sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga flyer tungkol sa mga nawawalang tao. Di nagtagal, nilapitan siya ng grupo ng mga babaeng nang api kay Mika. Dahil sa pagkakasala sa ginawa nilang pagtrato kay Mika, nagpasya silang sumali rin sa paghahanap. Pagbalik sa paaralan, ipinakita ni Matsuzaki kay Yamashita ang isang lumang litrato ng isang misteryosong babae. Agad na nagulat si Yamashita dahil ang babaeng nasa loob ng bahay ay may kakaibang pagkakahawig kay Kuchisaki Ana na dumukot kay Mika. Gayunpaman, biglang narinig muli ni Matsuzaki ang mga nakakatakot na bulong. Mula sa lahat ng kanyang naranasan sa ngayon, kumbinsido siyang ang mga bulong na iyon ay senyales na bumalik na si Kuchisaki Ana upang maghanap ng isa pang biktima.
Walang pag-aaksaya ng isang segundo, nagmamadaling tumungo si Matsuzaki sa lugar na sa tingin niya ay magiging lugar ng susunod na pagdukot. Noong una, tumanggi siyang sumama kay Yamashita, dahil sa takot na baka mapunta ito sa panganib. Gayunpaman, matapos makita kung gaano siya determinado na bumawi sa pagkabigong iligtas si Mika, sa wakas ay pumayag si Matsuzaki na sumama ito sa kanya. Sa paglalakbay, ipinaliwanag ni Matsuzaki na simula nang magsimula ang pananakot ni Kuchisaki Ana, nakakarinig siya ng mga nakakatakot na bulong tuwing lilito ang nilalang. Kakatwa, tuwing umalingaw-ngaw ang mga bulong na iyon sa kanyang mga tainga, isa na namang bata ang laging dinudukot. Samantala, isang batang lalaki na nagngangalang Masatoshi ang nanunood ng balita tungkol kay Kuchisaki Ana. Simula nang unang lumitaw ang misteryosong figure, na humaling na siya sa pag-aaral ng lahat ng kanyang makakaya tungkol sa alamat, maingat na isinusulat ang bawat bagong impormasyon sa isang kwaderno. Sa pagkakataong ito, natuklasan niya ang isa pang nakakakilabot na tsismis na nagsasabing si Kuchisaki Ana ay immortal at ang kanyang taguan ay isang bahay na may pulang bubong na nakapatong sa tuktok ng isang burol. Biglang tumunog ang doorbell ni Masatoshi. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya sina Matsuzaki at Yamashita, na dumating upang bigyan siya ng babala at ingatan siya. Tama ang hinala ni Matsuzaki. Nasa loob na ng bahay si Kuchisaki Ana at agad na kumilos upang dukutin si Masatoshi. Nang makaharap ni Matsuzaki ang nakakatakot na nilalang, tinitigan niya ito ng diretso at tinanong, "Maganda ba ako?" Ang tanong ay nag-iwan sa kanya ng labis na pagkagulat kaya't siya ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Nang makitang nasa panganib ang kanyang kapareha, mabilis na kumuha si Yamashita ng kutsilyo sa kusina at sinaksak si Kuchisaki Ana, dahilan para ito'y gumuho. Ngunit nang akala nila'y tapos na ang lahat, biglang nagbalik sa dating anyo ang katawan ni Kuchisaki Ana at naging isang ordinaryong babae. Laking gulat nila nang malaman nilang ang babae ay ang ina pala ni Rei, na umalis kanina para bumili ng gamot. Nagiging malinaw na si Kuchisaki Ana ay isang masamang espiritu na may kakayahang sumapi sa mga katawan ng mga babae at gamitin ang mga ito upang dukutin ang mga bata sa buong bayan. Nang mapagtanto niyang nakapatay siya ng isang inosenteng babae, si Yamashita ay labis na nakonsensya. Pagkatapos ng insidente, sinamahan ni Matsuzaki at Yamashita si Masatoshi sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Bago sila maghiwalay, iniabot ni Masatoshi sa kanila ang kanyang kwaderno na naglalaman ng lahat ng kanyang natutunan tungkol kay Kuchisaki Ana. Pagkatapos, binisita ni Matsuzaki at Yamashita ang bahay ni Rei upang bisitahin ang dalawang bata. Pagdating nila, nadatnan nila si Rei at ang kanyang nakababatang kapatid na naghihintay pa rin sa pag-uwi ng kanilang ina, walang kamalay-malay na patay na ito. Ang makita ang dalawang batang naghihintay ng sa gayon ay sana'y lalong nagparamdam kay Yamashita ng pagkakasala, sa paniniwalang kinuha niya ang kanilang ina. Gayunpaman, noong panahong iyon, hindi niya napagtanto ni Matsuzaki na kayang angkinan ni Kuchisaki Ana ang mga katawan ng ibang babae. Wala rin silang ideya na kung hindi siya pinigilan ni Yamashita, mas maraming inosenteng tao ang magiging biktima. Maya-maya pa, isiniwalat ni Matsuzaki ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang misteryosong babaeng ipinakita niya kay Yamashita sa litrato ay ang sarili niyang ina, si Taiko. 30 taon na ang nakalilipas, nagkaroon si Taiko ng 3 anak at isa na rito si Matsuzaki. Noong bata pa siya, madalas abusuhin at bugbugin ni Taiko ang lahat ng 3 niyang anak hanggang sa isa-isa silang tumakas. Di nagtagal, nawala si Taiko, naiwan si Matsuzaki na mag-isa, hanggang sa kalaunan ay dinala siya sa isang ampunan. Inamin ni Matsuzaki na kakaunti lang ang naaalala niya tungkol sa kanyang pagkabata dahil labis na nakakabighani ang trauma na naranasan niya. Noong mga panahong iyon unang kumalat sa buong bayan ang alamat ni Kuchisaki Ana. Matapos makaharap si Kuchisaki Ana, nakumbinsi si Matsuzaki na ang nilalang ay may kaugnayan sa kanyang ina. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na dahil namatay na ang dating host nito, malamang na naghahanap si Kuchisaki Ana ng katawan ng ibang babae para sakyan. Biglang narinig muli ni Matsuzaki ang mga nakakakilabot na bulong, ang mga parehong bulong na palaging hudyat ng pagdating ni Kuchisaki Ana. Walang inaksayang sandali, sila ni Yamashita ay nagmadaling lumapit sa pinagmumulan ng tunog. Samantala, sa ibang lugar, tumutulong si Natsuki sa pamamahagi ng mga poster ng nawawalang tao kasama ang kanyang ina.
Habang dumadaan sila sa isang kalapit na parke, biglang sinapian ni Kuchisaki Ana ang ina ni Natsuki. Ilang sandali pa, si Natsuki ang sumunod na biktima ng nilalang na iyon. Maya-maya, dumating sina Matsuzaki at Yamashita sa parke, ngunit nadatnan nilang wala ng tao. Pagkatapos ay muling umalangaw-ngaw sa tainga ni Matsuzaki ang mahiwagang mga bulong. Sinundan ang nakakakilabot na tunog, agad silang nagmadaling pumunta sa pinanggalingan nito. Samantala, dinala ni Kuchisaki Ana si Natsuki sa isang nakatagong silid sa loob ng isang abandonadong bahay na nagsisilbing kanyang tagwan. Doon din niya banihag si Mika, kasama ang batang lalaki na pinakaunang biktima ng pagdukot sa kanya. Nang walang ipinakitang awa, hiniwa ni Kuchisaki Ana ang bibig ni Natsuki hanggang sa maging kamukha niya ito, pagkatapos ay brutal na pinatay ang batang lalaki gamit ang gunting na lagi niyang dala. Pagkatapos, kinuha niya ang katawan ng bata, naiwan ang dalawang batang babae na nakakulong sa loob ng silid. Habang nasaksihan ang nakapangangilabot na eksena, walang nagawa si Mika kundi umiyak sa takot. Nang tumahimik ang lahat, sinimulan niyang putulin ang mga lubag, itinali ang kanyang mga kamay, gamit ang isang basag na piraso ng ceramic na nakalatag sa malapit. Sa ibang lugar, itinapon ni Kuchisaki Ana ang bangkay ng bata sa isang parking lot. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang nakatuklas sa bangkay at agad itong iniulat sa pulisya. Mabilis na dumating ang mga opisyal sa pinangyarihan at sinimulan ang kanilang investigasyon. Samantala, habang nagsisimula ng gamabi, inihatid ng ama ni Natsuki pauwi ang tatlo sa kanyang mga kaibigan. Habang nasa daan, napansin niya ang isang taong nag-iisang naglalakad sa isang kalapit na parke. Habang papalapit siya, napagtanto niyang si Natsuki pala iyon. Sinadya siyang pakawalan ni Kuchisaki Ana para magkalat ng takot sa buong bayan. Ang bibig ni Natsuki ay kakilakilabot na hiniwa, na nagmukha siyang si Kuchisaki Ana mismo. Ang kanyang tatlong kaibigan ay labis na natakot sa kanyang nakakatakot na anyo. Di nagtagal, ang balita ng pagkakatagpo kay Natsuki ay nakarating kina Matsuzaki at Yamashita. Sinimulan nilang pag-aralan ang kwaderno ni Masatoshi, na naglalaman ng lahat ng kanyang nakalap tungkol kay Kuchisaki Ana. Ayon sa kanyang mga tala, pinaniniwala ang bihag ang mga biktima sa loob ng isang bahay na may pulang bubong sa tuktok ng isang burol. Sa sandaling marinig ni Matsuzaki ang paglalarawan, agad niyang nakilala ito bilang ang bahay kung saan niya ginugol ang kanyang pagkabata. Walang inaksayang sandali, sila ni Yamashita ay nagtungo na sa bahay. Samantala, dahil hindi na makapaghintay pa ng balita mula sa pulisya, nagpasya si Sasaki na hanapin si Mika ng mag-isa. Binisita niya ang isa sa mga kaibigan ni Mika at tinanong kung alam ng bata kung nasaan ang kanyang anak na babae. Sinabi ng bata sa kanya na banihag ni Kuchisaki Ana si Mika sa isang bahay na may pulang bubong sa tuktok ng burol. Matapos marinig ang pahiwatig na iyon, agad na nagmamadaling pumunta si Sasaki sa bahay. Kasama sina Matsuzaki at Yamashita, sa wakas ay nakarating ang dalawa sa bahay na may pulang bubong na pinaniniwala ang tagwan ni Kuchisaki Ana. Walang pag-aaksaya ng oras, pumasok sila sa bahay at sinimulang hanapin si Mika. Habang papasok sila sa isa sa mga silid, naagaw ang atensyon ni Matsuzaki sa isang lumang aparador na nakabukas ang mga pinto. Agad na bumalik sa kanya ang mga traumatikong alaala na ilang dekada na niyang sinusubukang kalimutan. 30 taon na ang nakalilipas, si Matsuzaki ay nanirahan sa mismong bahay na iyon kasama ang kanyang ina at dalawang kapatid. Isang araw, ang kanyang ina, si Taiko, ay sinapian ng isang masamang nilalang na naninirahan sa burol kung saan sila nakatira. Mula sa sandaling iyon, unti-unting nawalan ng kontrol si Taiko sa kanyang sarili at paulit-ulit na inabuso ang lahat ng kanyang tatlong anak. Kalaunan, pinatay ng sarili nilang ina ang dalawang kapatid ni Matsuzaki. Sa kabila ng lahat, may malay pa rin si Taiko sa kaibuturan niya. Kinamumuhian niya ang sarili dahil hindi niya kayang labanan ang impluwensya ng nilalang na iyon. Nang mapagtanto niyang sandali na lang at muli siyang sakupin ng nilalang at pilitin siyang patayin din. Si Matsuzaki, nagmakaawa siya kay Matsuzaki na wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpugot sa kanya ng ulo gamit ang kutsilyo. Ngunit bata pa lamang si Matsuzaki at hindi niya kayang gawin iyon. Nang muling kontrolin ng nilalang si Taiko, wala siyang ibang magawa kundi lumaban. Sa kasamaang palad, ang una niyang hiwa ay pumutok lamang sa bibig ni Taiko mula sa isang gilid ng mukha nito patungo sa kabila. Dahil sa desperasyong mailigtas ang sarili,
Paulit-ulit na sinaksak ni Matsuzaki ang kanyang ina hanggang sa ito ay mamatay. Dahil sa takot at takot, hindi niya nagawang isagawa ang huling kahilingan nito na putulin ang ulo nito. Sa halip, itinago niya ang katawan nito sa loob ng aparador. Mula sa araw na iyon, ang nakakatakot na anyo ni Taiko na may hiwa sa bibig ang naging pinagmulan ng alamat ng Kuchisaki Onna. Pagkatapos, nang tumama ang lindol sa unang bahagi ng kwento, napilitang mabuksan ang aparador, na nagbigay daan upang muling makatakas ang masamang nilalang. Habang bumabalik sa kasalukuyan, agad na hinalugog ni Matsuzaki ang aparador, ngunit wala na ang katawan ni Taiko sa loob. Sa halip, natuklasan niya ang isang makitid na daanan patungo sa isang nakatagong silid sa ilalim ng lupa. Mula sa loob ng daanan, narinig niya si Mika na humihingi ng tulong. Mabilis na pumasok sina Matsuzaki at Yamashita sa lihim na silid. Agad na pinalaya ni Yamashita si Mika, na sa kabutihang palad ay buhay pa at nagtamo lamang ng mga minor na pinsala. Samantala, si Matsuzaki ay natakot nang matuklasan ang dalawang kalansay ng tao na nakahiga sa isang sulok ng silid. Nang mas masusing tingnan, napagtanto niyang mga labi pala ito ng kanyang dalawang kapatid, na nawawala sa nakalipas na 30 taon. Nang mapagtanto ni Matsuzaki na hindi naligtas ang bahay, agad niyang sinabi kina Yamashita at Mika na kailangan na nilang umalis. Gayunpaman, pagkatapos lamang makalayo ng ilang hakbang mula sa silid sa ilalim ng lupa, muling narinig ni Matsuzaki ang mga nakakakilabot na bulong, ang mga parehong bulong na palaging hudyat ng pagdating ni Kuchisaki Onna. Saktong-sakto, biglang sumulpat ang nakakatakot na nilalang at naglunsad ng isang brutal na pag-atake. Sinaksak niya si Matsuzaki bago hiniwa ang litid sa bukong-bukong nito gamit ang kanyang gunting, dahilan para ito ay bumagsak sa sahig, hindi makatayo. Nang makitang malubhang nasugatan si Matsuzaki, mabilis na sinunggaban ni Yamashita si Mika at sinubukang tumakas. Ngunit ang lumang bahay ay tila naging isang labirinto. Kahit ilang beses pa silang maghanap ng labasan, hindi pa rin sila makahanap. Sinamantala ang kanilang pagkalito, walang humpay silang hinabol ni Kuchisaki Onna at kalaunan ay naputol ang kanilang pagtakas. Ilang sandali pa, napilitan si Mika na bumalik sa silid sa ilalim ng lupa. Doon, buong bangis na binugbog ni Kuchisaki Onna si Matsuzaki dahil sa pagtatangkang iligtas ang kanyang mga bihag. Nang matiyak niyang hindi na kayang lumaban si Matsuzaki, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Mika, naghahanda na siyang patayin ito. Samantala, sa wakas ay nakarating si Sasaki sa bahay na may pulang bubong kung saan pinaniniwala ang bihag si Mika. Bagamat takot na takot siya matapos makakita ng mga mantsa ng dugo sa buong bahay, nagpursigi pa rin siya upang hanapin ang kanyang anak na babae. Maya-maya, natagpuan ni Sasaki si Yamashita na walang malay at mabilis itong ginaiseng. Matapos magkamalay, kumuha si Yamashita ng kutsilyo na nakalapag sa sahig, habang si Sasaki ay nagmamadaling pumasok sa silid sa ilalim ng lupa upang hanapin si Mika. Sa ibaba, malapit ng patayin ni Kuchisaki Onna ang walang magawang si Matsuzaki. Sa mismong sandaling iyon, sumugod si Yamashita at sinaksak si Kuchisaki Onna, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sinamantala ang pagkakataon, si Matsuzaki ay nahihirapang gumapang patungo sa kutsilyo. Alam niyang ang tanging paraan para matigil ang bangungot ay ang pugutan ng ulo ang katawang kasalukuyang sinasapian ni Kuchisaki Onna bago makatakas ang masamang espiritu at sakupin ang isa pang hukbo. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man makaatake si Matsuzaki, biglang nag-transform muli ang katawan ni Kuchisaki Onna bilang ina ni Natsuki. Isa lang ang ibig sabihin nito. Umalis na ang masamang espiritu sa kanyang katawan at nakahanap ng bagong host, si Sasaki. Sa isang iglap, si Sasaki ay nagpalit ng anyo bilang si Kuchisaki Onna at muling inatake sila. Sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, ayaw sumuko ni Matsuzaki. Pilit niyang pinigilan si Kuchisaki Onna at sinabihan si Yamashita na ilabas si Mika sa bahay habang haharapin niya ng mag-isa ang masamang espiritu. Matapos ang isang matinding pagpupumiglas, sa wakas ay nagawa ni Matsuzaki na patayin ang bangkay na sinapian ni Kuchisaki Onna sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo nito. Ngunit ilang sandali pa, isa na namang malakas na lindol ang yumanig sa bahay, na naging sanhi ng pagguho ng silid sa ilalim ng lupa at paglubog kina Matsuzaki at Sasaki sa ilalim ng mga guho. Kinabukasan, natagpuan ang mga bangkay ni Matsuzaki at Sasaki sa ilalim ng gumuhong silid sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, malayo pa sa katapusan ang bangungot. Buhay pa rin ang diwa ni Kuchisaki Onna.
Sa wakas ay nabunyag na si Kuchisaki Onna ay hindi talaga si Taiko. Isa siyang masamang nilalang na sumapi kay Taiko ilang dekada na ang nakalilipas. Ang masamang espiritong ito ang naging dahilan upang mawalan ng kontrol si Taiko sa kanyang sarili, na nagtulak sa kanya na abusuhin at patayin pa ang sarili niyang mga anak. Matapos mapatay si Taiko ni Matsuzaki, hindi namatay ang nilalang na iyon kasama niya. Sa halip, patuloy itong nabuhay sa pamamagitan ng paglipat-lipat mula sa katawan ng isang babae patungo sa isa pa upang maghanap ng mga bagong biktima. Bagamat palagi itong nagpapalit ng mga host, palaging pinipili ng espiritu na lumitaw sa anyo ni Taiko na may kakatwang hiwa sa kanyang bibig. Ito ay dahil ang alamat ng Kuchisaki Onna ay nagmula sa trahedyang nangyari kay Taiko. Mula sa araw na iyon, ang nilalang ay patuloy na lumilitaw bilang si Taiko, ginagamit ang kanyang nakakatakot na anyo upang magkalat ng takot saan man ito magpunta. Nang sa wakas ay matapos ang lahat, nagawa ni Yamashita na iligtas si Mika at ligtas na mailabas siya mula sa bahay na may pulang bubong. Nang hapong iyon, sa wakas ay nabigyan siya ng pagkakataong muling makasama ang kanyang anak na babae. Habang nakatayo sa harap ng kanyang dating asawa at anak na babae, taos-pusong humingi ng tawad si Yamashita sa lahat ng sakit na dulot niya noon. Inamin niya na madalas niyang ibinubuhos ang kanyang mga hinanakit sa kanyang anak, na nag-iiwan dito ng malalalim na emosyonal na pilat. Matapos ang lahat ng kanyang naranasan, sa wakas ay napagtanto ni Yamashita kung gaano kahalaga ang isang bata at lubos niyang pinagsisihan ang pagkakamaling nagawa niya. Mabuti na lang at tinanggap ng kanyang anak ang paghingi ng tawad at nagyakapan silang dalawa. Ngunit panandalian lamang ang kanilang kaligayahan. Di nagtagal matapos nilang magkita muli, biglang umubo si Yamashita. Ilang sandali pa, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago at naging nakakatakot na mukha ni Kuchisaki Onna. Naging malinaw na ang masamang espiritu ay hindi patunay na nawasak at ngayon ay pinili na niya si Yamashita bilang pinakabagong host nito. At dahil doon, nagtatapos ang kwento.